material, food at transportation assistance, at iba pa pong mga support services para sa ating mga kababayan. Samantala, higit 2.9 million pesos naman, higit 2.9 million ng mga indigent senior citizens ang nakatanggap na po ng kanilang pensyon sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program ng DSWD. At nagkakahalaga po ito ng mahigit 8.7 billion piso. Bukod dito, ang DSWD naman po ay patuloy na namamahagi ng mga family food packs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ng pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan, nakapagpahatid na ang ahensya ng mahigit 2. Family food packs at iba pang mga food, non-food items at nagkakahalaga ito ng mahigit 1.1 bilyong piso sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Hinggil naman sa pamamahagi ng Social Amelioration Program Tranche 2, ayon sa datos ng ika-20 ng Oktubre, nasa mahigit 83.5 bilyong piso ang naipamahagi na po ng ahensya sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa mahigit 13.9 million na mga pamilyang benepisyaryo. Ang mga ito po ang pinakahuling ulat sa mga programang ipinatutupad ng DSWD. Ngayon naman po ay sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan kaugnay pa rin sa mga programa at serbisyo ng ating departamento. Ang unang katanungan, ano po ang masasabi ng DSWD sa resulta ng pinakabagong ulat sa Bayan National Survey ng Pulse Asia Research? Malugod po na tinatanggap ng DSWD ang resulta ng pinakabagong ulat ng Bayan Nationwide Survey ng Pulse Asia Research na nagpapakita na ang DSWD ay patuloy po na nagtatamasa ng mataas na approval rating mula sa ating mga kababayan sa gitna po ng nararanasan nating pandemya. Ayon sa naturang survey, ang performance ng DSWD ay nagtamo ng 77% nationwide approval rating. Ito ay nakamit natin sa kabila ng mga hamong nararanasan natin nitong mga nakaraang buwan hanggang sa ngayon. Kaya naman, lubos na nagpapasalamat ang DSWD sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa pagganap natin ng ating mandato na makapagbigay ng tulong sa mga mahihirap at vulnerableng sektor ng ating lipunan. Asahan po ninyo na sa resulta ng survey, gagawin naming motibasyon ito upang lalo pang pag-igihin at aming ipagpatuloy ang pagpapahatid ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating mga kababayan. Nais din nating pasalamatan ang mga kawani ng ahensya na walang sawang naglilingkod at nagbibigay at nagiging daan upang patuloy nating maipatupad ang ating mga programa at serbisyo lalo na sa gitna ng ating nararanasang pandemya. Kabilang na ang pamamahagi ng emergency subsidy sa ilalim ng SAP. Ang pangalawang katanungan naman po, ano ang reaksyon ng ahensya sa bagong Social Weather Station Survey na umabot sa 71% of adult Filipinos ang nagsasabi na ang kanilang pamilya ay nakatanggap ng cash aid mula sa gobyerno mula nang nagsimula ang COVID-19 crisis? Kagaya po ng nabanggit ng Office o ng Malacanang, ating pong malugod na tinatanggap ang resulta ng pinakabagong SWS survey. Ang resultang ito ay nagpapatunay na ang tulong mula sa ating pamahalaan ay nakarating sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Ito rin ay nagpapatotoo sa layunin ng SAP na tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilya mula sa low-income, non-formal sectors na labis na naapektuhan ng pandemya. Bagamat kinakailangan pa rin natin na patuloy silang masuportahan sa gitna ng ating nararanasang krisis. Gayun din, ang resulta ng SWS survey ay tumutugma sa naging resulta
resulta rin ng survey na isinagawa ng DSWD at World Food Program hinggil sa epekto ng pandemya at sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Base sa DSWD WFP survey, napag-alaman na kontento ang karamihan ng mga benepisyaryo sa natanggap nilang ayuda sa ilalim ng SAP. 92% ang nagsabi ng ayuda ay nagamit nila para sa pagbili po ng kanilang mga pangunahing pangangailangan, kasama na dyan ang kanilang pagkain. Ang pangatlong katanungan, kaugnay naman sa third round ng listahanan o National Household Targeting System for Poverty Reduction, ilang kabahayan na po ang na-assess ng DSWD. Batay po sa pinakahuling ulat, higit 14.4 milyong mga kabahayan ang na-assess na po sa pagpapatuloy ng ikatlong yugto ng listahanan. Samantala, 97% ng bilang ng ito ay na-encode na sa database ng DSWD. Ang mga na-encode na household assessment forms ay sasailalim sa tinatawag na Proxy Means Test o PMT para sa pagbuo ng paunang listahan ng mga mahihirap na sambahayan. Ang PMT ay isang modelong ito ay isang modelong estatistika na tumatansya sa kinikita ng isang sambahayan, batay o base sa mga kapansin-pansin at madaling mapatunayang katangian, gaya po ng pagkakayari ng kanilang bahay, pagkakaroon ng tubig at kuryente, mga ibang pag-aari at iba pa. Pagkatapos po nito, magkakaroon ng pagkakataon ang mamamayan o ang pamayanan at lokal na pamahalaan na repasuhin ang paunang listahan ng mga mahihirap na sambahayan na nabuo pagkatapos ng paunang aplikasyon ng PMT. Ang paunang listahan ay papaskil sa mga bulwagan ng barangay at iba pang mga kapansin-pansin na lugar upang masuri ito ng pamayanan. Bibigyan ng pagkakataon ang publiko na maghain ng mga hinaing na nauugnay sa listahan tulad ng pagwawasto o pag-update ng impormasyon ng sambahayan, exclusion o hindi pagiging kabilang sa listahan, at paglipat ng tirahan. Maaring ihain ang mga hinaing sa pamamagitan ng community desks at online systems base sa schedule na ilalabas ng mga field offices ng DSWD. Pang-apat po na katanungan, nagkaroon ng grand send-off para sa mga locally stranded individuals or LSIs at ginanap ito kahapon. Ano po ang tulong ng DSWD na naipahatid sa ating mga kababayan? Ang DSWD ay namahagi po ng mga family food packs, mga sleeping kits, hygiene kits, at pre-departure financial assistance na nagkakahalaga ng 2,000 each sa 154 na bilang ng mga LSIs na pabalik po sa kanilang mga probinsya sa rehiyong 8, 9, 10, 11 at 12. Matapos mabigyan ng tulong, ang mga LSIs ay dinala po sa Pier 13 kung saan libre silang inihatid sa kanilang mga rehiyon sa tulong naman po ng Philippine Coast Guard. Panglipambong katanungan, bilang parte ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at ng Coordinated Operations to Defeat Epidemic, kumusta naman po ang ginagawang pamamahagi ng face mask sa ating mga kababayan? Malugod po nating inabalita na tuloy-tuloy ang ating isinasagawang pamamahagi ng face mask sa ating mga kababayang katuwang po ang iba't ibang ahensya ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at ng Coordinated Operations to Defeat Epidemic. Ito po ay parte ng libreng face mask para sa bayan na kampanya po ng ating administrasyon sa pangunguna po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa panahon ng pandemya. Pang-anim po na katanungan, ano ang masasabi ng DSWD sa inanunsyo na kabilang ang mga miyembro ng 4Ps sa prioridad na mabigyan ng COVID-19 vaccine kapag naging available na ito?
Ang DSWD po ay malugod na tinatanggap ang anunsyo ng Malacanang at itong direktiba ng ating mahal na Pangulo na ang mga beneficiaries ng 4Ps ay kabilang sa prioridad na makakuha ng bakuna laban sa COVID-19 sa sandaling magkaroon na po nito sa ating bansa. Ito ay isang magandang balita, lalo na at ang mga beneficiaries ng 4Ps ay kabilang sa mga pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Gayunpaman, nais nating linawin na ang mga patakaran hinggil dito ay ating pa pong isasaayos. Tayo po ay kinakailangang maghanda sa sandaling magkaroon na ng pamantayan at sa oras na makapagbigay na tayo ng naangkop at ang otorisadong ahensya ay makapagbigay na rin po ng clearance ukol sa pagbibigay o paggamit ng bakuna. Sa ngayon, ang prioridad po ng DSWD ay mapangalagaan at masiguro ang kaligtasan ng ating mga benepisyaryo na kabilang sa mahihirap at vulnerableng sektor. Tayo rin naman po ay nakikiusap sa ating mga beneficiaries na maghintay ng anunsyo mula po sa ating ahensya sa pamamagitan po ng mga official Facebook accounts ng ating pong opisina at ating mga field offices. Nais din po nating idagdag na masaya po ang DSWD na malaman na ayon po sa ating survey ay nahatiran ng kinakailangang tulong ang ating mga kababayan na pinakaapektado ng krisis bunsod nga po ng COVID-19. Nakakataba po ng puso na malaman na nakatulong ng malaki ang ating pamahalaan sa munting pamamaraan upang maibsan po ang kanilang hirap na nararanasan. Muli, tayo ay nagpapasalamat sa pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan sa kabila ng banta ng pandemya at iba pang mga hamon na ating kinakaharap. Asahan ninyo na mas lalo pa naming gagawing masigasig o lalo pa kaming magiging masigasig sa pagganap ng aming tungkulin upang mapaglingkuran ang mamamayang Pilipino. Bago pa tayo magtapos, gusto lamang nating ihayag ang ating lubos na suporta para sa mga kawani o mga field workers na nasugatan naman po ng insidente sa Bungaw, Tawi-Tawi. Bilang nangungunang ahensya ng Kagalingang Panlipunan, kinikilala po ng DSWD ang mga pagsisikap ng ating mga social workers upang maihatid ang kinakailangang tulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa kabila ng COVID-19. Ang DSWD po ay nakapaghatid na ng tulong sa ilalim ng AIX sa mga ating program implementers. Tayo din po ay nakikipag-ugnayan ng mahigpit sa BARM upang ang kinakailangan pang tulong ay maipaabot at makapagpatupad tayo ng mas maigting na mekanismo upang masigurong maproteksyonan ang ating mga field workers at hindi po muli mangyari ang hindi po kanais-nais na mga insidente. Muli, nananatili pa rin ang banta ng pandemya. Kaya tayo po ay hindi po magsasawang ipaalala na sundin yung mga protocols ng ating pamahalaan na bida solusyon sa COVID-19. Muli, bawal po walang mask, isanitize ang kamay, at iwas hawak sa mga bagay. Distansya po ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. At bago po tayo magtapos, sa ngalan po ng DSWD, tayo ay bumabati ng isang Happy IP Month. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Salamat po sa PCOO, RTVM, TV4, at Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasahimpapawid ng aming virtual presser ngayong araw. Ako po si Irene Dumlao. Magandang hapon po sa ating lahat.